Hello mga kapatid, ang topic natin ngayon ay about sa meron daw isang tao na palalayain para um, kalabanin ang Iglesia ni Cristo. Pero ito ay bali-balita lamang, no? Hindi natin alam kung ito ay totoo o haka-haka o chismis na naman. So, meron akong nakita na isang video. Hindi ko alam kung iglesia siya, vloggers. So, nakita ko lang din yung video niya. At yun nga yung sinasabi na palalayain nga daw. Ang pangalan, Angel Manalo. So kilala nyo naman. Kung kayo ay Iglesia ni Cristo, kilala nyo naman si Angel Manalo. Actually, kahit hindi kayo INC, kilala nyo siya. Siya po ay natiwalag sa Iglesia dahil sa paglaban po sa pamamahala. Panoorin natin itong si Kuya kung ano yung kanyang komento tungkol sa pagpapalaya. Kuno daw, no? Hindi pa natin tiyak kung ano, kung totoo talaga yun. Pero bali-balita talaga na palalayain nga daw si Angel Manalo. So pakinggan natin ito. Angel Manalo, makakalaya na daw sa kulungan. Alam niyo po mga kaibigan, mula nung nagrally ang Iglesia ni Cristo sa White Plains noong June 30, 2026, ang Iglesia ni Cristo ay nakitaan nila ng isang magiting at matatag na paninindigan sa katotohanan. Kung kaya't ang mga taong ayaw sa layunin ng Iglesia ni Cristo ay naghanap ng paraan at humanap din ng taong kakasangkapanin para iharap sa Iglesia ni Cristo upang sa ganon ay mahati ang atensyon nito sa pagtataguyod na makamtan Ayun. ang hustisya. Meron daw isang tao na kakasangkapanin para humarap sa Iglesia ni Cristo. Nakaw na pondo na flood control. At ang pinlanungan nila ay si Angel Manalo. At ang katunayan niyan, mga kaibigan, isa po sa mga BBM supporters. I-vinlog po yan. Nakikita ninyo sa inyong screen na yan ay uploaded noong July 1. Ibig sabihin ay pagkalipas ng ilang araw, June 30, July 1, nag-upload itong BBM supporter tungkol nga dyan kay Angel Manalo. So, ang nag-vlog daw ay BBM supporters, no? So, hindi natin alam kung totoo ba to or haka-haka lang. Kayo ba alam nyo kung totoo ba to or may narinig na ba kayong balita na totoo nga na palalayain? Or dahil lang sa narinig nyo sa isang vlogger or kung kani-kanino man, naniwala na agad tayo. So ituloy natin yung video. Manalo. Anong ibig sabihin yan? Nagpapahiwatig lang po yan na talagang ang kanilang plano po ay maghanap ng itatapat sa Iglesia ni Cristo. Ang akala naman nila ay gagana yan. Naging bigo na nga yan noon. Alam niyo po mga kaibigan, napaka-imposible na makawala sa kulungan. Ito pong si Angel Manalo na dinakip nga po at nakulong noong 2017, buwan ng Marso. Dahil sa ang kanyang kaso ay hindi po pangkaraniwan. Ang kanyang kaso ay talagang masalimuhot at talagang napakabigat. Sinong makapangyarihang tao ang may kakayanan para kayo po ay makawala, para kayo ay palabasin? At ano po ang kapalit na hinihingi sa inyo pong paglaya? Pag-isipan nyo pong maigi kung ano ang inyong gagawing hakbang. Maaaring ang sitwasyong yan ang maging hakbang pa para kayo po ay makapagbalik sa iglesia. Subukan nyo pong isiwala kung sinong tao ang nasa likod upang kayo ay mapalaya. Ang tanong kasi dito, bakit si Angel Manalo na hindi ko talaga malubos maisip kung bakit siya ang itatapat kung sakali sa mga plano daw nila. Bakit siya yung itatapat? So, ano ba yung plano? Sisiraan ng iglesia. Di ba nagawa na nila yun nung una? Di ba? Na siniraan nga yung iglesia. Kaya nga sila
'di ba, natiwalag dahil lumaban sila sa pamamahala. Hindi ko alam kung kaninong utak meron 'yun o meron itong plano na 'to. Bakit si Ka Angel or bakit si Angel Manalo, hindi na pala siya kapatid, so wala ng Ka. Okey, tuloy natin yung video. Palaya. At ano ang hinihinging kapalit? Kung gagawin nyo yan, baka yan ang unang hakbang para kayo po ay makapagbalik sa 'Yun, iglesia. Hanggat maaari sana ay ipagpapasa Diyos na lang namin ang lahat ng mga nagawa ninyo na kasalanan sa posible? iglesia. Pero kung kayo po ay muling lalabas at lalaban sa pamamahala, muli nyo pong mararanasan ng pagkabigo gaya ng una. Sapagkat ang mga kapatid sa iglesia ay mananatili sa katotohanan, sa aral, sa doktrina Tama na siya. tinanggap. Tsaka para sa'kin wala ng dahilan para kalabanin niya ang INC, wala namang ibang dahilan. Ang magiging dahilan lang 'yun ay gagamitin lang siya nitong mga pulitiko na 'to para pabagsakin ang iglesia, which is hindi naman mangyayari. Dahil alam naman natin na sa Diyos ang iglesia ni Kristo. So ituloy natin 'tong sinasabi ni Ito, Kuya. buhat ng ito'y maging kaanib sa iglesia. Sa mga hindi po nakakakilala kay Angel Manalo, si Angel Manalo po, pagkatapos na siya ay maitiwalag sa iglesia, imbis na sundin niya ang doktrina na kanyang tinanggap Sige, na para makapagbalik sa iglesia, ay dapat pagsisihan ang mga nagawang kasalanan at kanyang solusyonan ang mga kasalanan iyon, abay, hindi ho eh. Baliktad po ang nangyari. Pagkatapos correct. pong matiwalag, abay lalo pong lumala. Kumbaga, sa isang taong nag-iisip ng matino, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, anong gagawin mo? Hindi ba't dapat solusyonan ang kasalanan yon? At pagsisihan mo, ipakita mong sinseridad mo na ikay handang magbago sa inyong mga nagawang pagkakamali? Akalain nyo ba naman, noong 2017, nagpanggap na sila'y mga hostage daw. Kinalaunan ay hindi pala mga hostage. Nagpanggap na sila ay nasa kapahamakan. Kinalaunan ay safe pala. At pagkatapos ay mananawagan sa mga kapatid na mag-vigil daw doon sa sentral. Akalain nyo ba naman yun? Sino ba siya sa posisyon niya bilang tiwalag para manawagan sa mga kapatiran sa iglesia? Kaya nga itiniwalag sapagkat mayroon pong mali na ginagawa. At yun nga, ang masaklap, imbes na kanyang solusyonan ang kanyang mga pagkakamali, ituwid at magbalik loob, abay lalo pong lumala. Dahilan, sa pagkakamali niya, kung kaya't siya po ay tuluyan ng nakulong. Dahil hindi lang siya nakalabag sa utos ng Diyos, sa doktrinang tinanggap niya sa iglesia, kundi maging sa batas ng ating bansa, siya po ay nakalabag. Ngayon, biglang makakalabas itong si Angel Manalo. At bakit? Ikaw ba ay gagamitin para ka nang sa ganon ay magsalitang muli laban sa iglesia? Bago nyo po gawin yan, pag-isipan nyo pong mainam. Maaaring yan ang huling pagkakataon po ninyo. Maaaring yan ang hakbang para makapagbalik. Yun talaga. Yun talaga yung pinaka dahilan nun. Wala namang iba. Kasi, di ba? Wala naman talagang ibang dahilan kung bakit siya palalayain. At, di ba, ang gulo-gulo na ng bansa natin. Huwag na nating paguluhin pa. Yung mga nagpapagulo ng bansa. Isiwalat ninyo sinong gumawa niyan. Isiwalat ninyo kung sino nasa likod na kayo po ay makalabas ng kulungan at ano ang hinihinging kapalit ng inyo pong paglaya. Naalala ko tuloy, noong sila pa ay nakatira sa compound ng Iglesia ni Cristo, na pag-aari po ng Iglesia ni Cristo at hindi ng individual na tao, naalala ko po ay Correct. noong July 21. No? July 21 yon. Kasi 3 beses po yung 3 beses po yung nag-attempt para manawagan ng vigil doon sa sentral. Sad to say, nung unang araw, wala namang dumating mga kapatid para makinig sa kanila dahil alam nga nilang tiwalag eh. And the second day, wala pa rin dumating.
Kaya naging desperado na Mhm. itong si Angel Manalo. Dito na po pumapasok ang video uploaded na kung saan sila ay nagpapanggap Okay. na sila ay nasa panganib. Ang masaklap, sa ikatlong araw na yon na nagkaroon na nga ng pagkuha ng atensyon sa mga tao, ang mas maraming dumating ay reporters at kapulisan. At natuklasan nga ng mga kapulisan na ito pa lang si Angel Manalo at ang mga kasama niya sa compound ng Iglesia ni Cristo nung pagkakataong yon, natuklasan nilang hindi pala totoo na sila ay nasa pahamak. Wala palang banta sa kanilang buhay. At paglaon ng mga araw, nung kanilang inspeksyonin ang loob nung tinitirahan niya, abay ang totoo palang mayroong masamang hangarin na maaaring makapinsala sa tao ay sila pala na nasa loob ng compound na yon. Na yan nga ang grupo Mhm. ni Angel Manalo. Dumating pa nga po sa yugto na mayroon pong nabaril ang grupo ni Angel Manalo na kapulisan. Nakita niyo po ang sitwasyon ngayon. Yan nga po ang dahilan kung bakit itiniwalag sapagkat sila ay may mga pagkakamali ng ginagawa. Bagay na hindi Mhm. naman ito tolerate sa loob ng iglesia sapagkat ang iglesia ay hindi naman family organization. Ito po ay isang relihiyon na may sinusunod na batas ng Yun. Diyos na kung saan hindi Yes, ang tama. kagustuhan na sino mang miyembro ang masusunod, kundi kung ano ang batas at kagustuhan na ipinatutupad na Correct. doktrina sa iglesia. Yan ang masusunod. Kaya kung kayo po, Mr. Angel Manalo, ay muling lalabas upang siraan ang iglesia ni Cristo gamit ang mga mapanlinlang at mga Ayan, kasinungalingang tama naman si pananalita. Kuya, no? So, isa lang naman talaga yung magiging dahilan yan kung bakit palalayain si Angel Manalo, no? Kundi gagamitin lang siya para kalabanin ang Iglesia ni Cristo. Gagamitin siya ng mga politiko para pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Pero sana naman, makapag-isip-isip siya ng tama, no? Kung sakali mang makalaya siya, ay okay lang. Okay lang naman kasi syempre, dati naman siyang Iglesia ni Cristo. So, kung talagang makakapagbagong buhay siya, di ba? Why not na makalaya naman si Angel Manalo? Pero sana, wag siyang pagagamit sa mga politiko. At katulad nga ng sinabi ni Kuya, sana kung sakaling makalaya siya, yun na yung maging daan niya para makapagbalik loob. So, tingin ko naman, magiging maayos naman ng lahat. Tingin ko naman hindi siya magpapagamit. So, abangan na lang natin yung mga haka-haka, yung mga kwento, yung mga storya, yung mga balita, kung anong mangyayari, kung totoo man yan o hindi. So, ang gagawin natin, manalangin tayo. Panalangin natin ang bansa na magkaroon na ng kapayapaan yung ating bansa, no? Wala nang pagtatalo, no? Ako ayoko kasing masyadong magsalita about dito. Pero kung totoo man yun, totoo man yung mga bali-balita, ay ipanalangin na lang natin sa Ama na maging maayos ang bansa natin. Yun lang po. Maraming salamat.